Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Rodel na tinanggap ang alok ng isang misteryosong lalaki na maging kasambay at tagapangalaga ng isang condominium building. Sa umpisa ay normal ang lahat sa gusaling yon, pero habang tumatagal ay unti-unting nakakaramdam ng kakaiba si Rodel. Hanggang isang taong grasa ang nagsabi sa kanya na lahat ng nakatira sa gusaling yon ay mga aswang. Papaniwalaan ba ni Rodel ang sinasabi ng isang taong grasa o mas pipiliin niyang manatili sa naturang gusali para sa isang trabaho na may malaking sweldo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Habang abala ang binatang si Rodel sa pag-aayos ng mga paninda niyang balot at chicharon, ay napansin niya ang kanyang Lola Rosana na hinahati sa gitna ang gamot nito. Napailing si Rodel at nilapitan niya ang matandang babae. "Lola Rosana, di ba sabi ko po sa inyo, huwag niyo pong hinahati ang maintenance na gamot niyo? Baka mamaya po atakihin na naman po kayo niyan sa puso at ng hika niyo." Hayaan mo na ako, Rodel. Ngayon ko lang naman ulit ginawa ito. Binilang ko kasi kung ilan na ang gamot ko. Hindi na pala aabot hanggang sa katapusan ng buwan. "Lola, huwag na po kayo magtipid sa gamot niyo. Ako na po ang bahalang gumawa ng paraan para makabili ng gamot. Medyo okay naman po ang kita ko sa pagtitinda ng balut at chicharon . Saka tandaan niyo, La, mas malaki po ang magagastos natin kapag na-ospital kayo." Ay, nako. Bakit pa kasi ako nagkaroon ng sakit na ganito, Apo? Sakit ito ng mayayaman . Dapat ay umuusipon na lang ang binigay sa akin ng Diyos. Nahihirapan ka tuloy sa pag-aalaga sa akin at sa pagtatrabaho. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan, La. Masaya po ako na naibibigay ko po ang lahat ng pangangailangan nyo. Gumaganti lang po ako sa lahat ng sakripisyong ginawa nyo sa akin nung bata pa po ako. Kayo po nag-alaga sa akin simula po nang mamatay ang mga magulang ko. Napakaswerte ko talaga at naging apo kita, Rodel. Sana ay pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. La, swerte rin po ako sa inyo. Basta, ipinapangako ko po na hindi habang buhay ay nasa ganito tayong sitwasyon. Makakaahon din po tayo sa kahirapan. Kaya hindi pa po kayo pwedeng mamatay, ha? Dapat po kasama ko pa kayo kapag yumaman na tayo. Sige, Apo. Walang problema sa akin. Kapag nakausap ko susundo sa akin, ay sasabihin ko na wag na muna at hintayin mo nang yumaman ka bago niya ako kunin. Yan! Ganyan nga dapat, Lola. O paano? Tatapusin ko na po muna ang pag-aayos ng mga paninda ko para makaalis na po ako. Inumin niyo na po ng buo yung gamot niyo, ha? Huwag niyo na pong hatiin yan sa gitna. Binalikan ni Rodel ang kanyang ginagawa nang masiguro niya na iniinom na ni Lola Rosana ng tama ang gamot nito. Tanging si Lola Rosana na lang ang kasama ni Rodel na nabubuhay sa barong-barong nilang bahay sa isang squatters area. Namatay sa sunog ang kanyang mga magulang at isa pa niyang kapatid noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sila lang ni Lola Rosana ang nakaligtas at simula noon ay ang lola na niya ang bumuhay sa kanya. Nagtitinda ito noon ng gulay at iginapang nito ang pag-aaral ni Rodel hanggang sa makatapos siya ng high school. Nang magkasakit si Lola Rosana, ay pinahinto na ito ni Rodel sa pagtatrabaho.
Pinasok niya ang pagtitinda ng balut at chicharon upang kahit paano ay matustusan ang pangangailangan nila para sa araw-araw at ang maintenance na gamot ng kanyang lola. Walang ibang pangarap si Rodel kundi ang maipatikim sa lola niya ang buhay na pangarap niya para rito. Hindi niya gusto na yumaman sila ng sobra. Sapat na para sa kanya yung meron siyang mas maayos na trabaho na kayang ibigay ang ginhawang alam niyang nararapat para kay Lola Rosana. Matapos na maayos ni Rodel ang kanyang mga paninda, ay nagpaalam na siya kay Lola Rosana at umalis na siya sa kanilang bahay upang ibenta ang mga yon. Halos 3 oras na ang lumipas simula nang maglako ng balot at chicharon si Rodel, pero kakaunti pa lang ang bumili sa kanya. Bumuhos kasi bigla ang malakas na ulan, kaya hindi siya makapaglakad at makapagbenta ng maayos ng gabing yun. Nakatambay si Rodel sa labas ng isang convenience store habang pinapanood ang malakas na ulan. Ay nako, anak ng teteng talaga, oo, kapag minamalas ka nga naman. Sana naman huminto na tong ulan na to, buisit, para makapagtinda na ako ng maayos. Hindi ako makakabili ng gamot ni Lola kapag nagtuloy-tuloy ang ulan . Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rodel. Sa tingin niya kasi ay walang posibilidad na huminto ang ulan na yon. Ay, ang mabuti pa siguro umuwi na lang ako. Malas talaga. Tatayo na sana si Rodel mula sa pagkakaupo nang isang itim na kotse ang huminto sa harapan niya. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking matangkad na may dalang payong. Nakasuot yon ng itim na polo shirt at itim na pantalon at sapatos. Sinundan ng tingin ni Rodel ang lalaki hanggang sa makapasok yon sa convenience store. Ang yaman siguro ng lalaking yun. Gara ng kotse. Tsaka ang dami niyang suot na gintong alahas. Saka mukhang mamahalin yung sasakyan niya. Sana balang araw maging ganun din ako sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang lalaki mula sa convenience store. Bubuksan na sana nito ang payong nang bigla yung napatingin kay Rodel. Lumapit ang lalaki kay Rodel. Balot ba yan tinitinda mo, iyo? Opo. Bibili po ba kayo? Sige, bigyan mo ako ng 3. Po? Kumakain po ba kayo nito? Bibili ba ako sa'yo kung hindi? Parang ang yaman-yaman niyo po kasi, kaya nagulat lang po ako na kumakain po kayo ng balot. Kapag mayaman ba hindi na pwedeng kumain ng balot? Napangiti na lang si Rodel. Naglagay siya ng 3 balot sa plastik at inabot yon sa lalaki. Matapos nitong magbayad, ay inakala niyang aalis na ito, pero nanatili ang lalaki sa tabi ni Rodel at doon nito kinain ang biniling balot. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Rodel at sa strangherong lalaki. May konting pagkailang na nararamdaman si Rodel. Naantala ang plano niyang pag-uwi dahil naisip niyang baka bumili ulit ang lalaki kapag naubos nito ang mga binili nitong balot. Alam mo bang natutuwa ako kapag umuulan? Ha? Bakit naman po, Manong? Gusto ko kasi yung tunog ng ulan. Saka kapag umuulan, nalilinis ang kalsada. Ako naman po ayoko ng ulan. Hindi po kasi ako nakakapagbenta ng maayos saka kapag umuulan po, tumutulo po yung bahay namin. Ang dami po kasing butas ng bubong Panigurado natataranta na naman po ang lola ko ngayon dahil sa pagsahod po ng mga timba at palanggana. Iba-iba talaga ang epekto ng mga bagay-bagay sa ating mga tao. Gaya na lamang ng ulan. Maganda ang dulot nito sa akin. Pero para sa'yo ay hindi.
Teka, parang ang lalim po yata ng binitiwan yung salita, sir ha. Ang lalim niyo po pala magsalita. Hindi sumagot ang lalaki. Lihim na napatingin dito si Rodel at pinag-aralan niya ang itsura nito. Naramdaman niya ang kaseryosohan sa pagkatao ng lalaki. May pagka-misteryoso rin ito na parabang napakalalim ng pagkatao nito. Matanong ko lang sa'yo, ano nga pala ang pangarap mo sa buhay? Pangarap? Ang gusto ko lang po makahanap po ako ng maayos sa trabaho na may mataas po na sahod kahit papano. Para po hindi ko na problemahin ang pambili ng gamot ng lola ko. Tapos, makalipat din po kami ng maayos na bahay. Yun lang po. Okay na po sa akin yun. Sa madaling salita, gusto mo ng komportable at maayos na buhay. Maganda yan. Hindi ka masyadong nangangarap ng mataas. Alam mo kung ano lang ang kaya mong abutin. Pero sabi mo gusto mo ng maayos sa trabaho, di ba? Hindi pa ba maayos ang pagbebenta ng balut para sa'yo? Maayos naman po, Manong. Pero yung trabaho po sana na mas malaki po ang kikitain ko. Kung papayag ka, may iaalok akong trabaho sa'yo. Kaya mo bang gawin lahat? Napatingin si Rodel sa lalaki. May konting kaba siyang naramdaman sa tanong nito. Napalunok siya at itinago niya ang kaba sa pamamagitan ng mahinang pagtawa. Kahit ano po, kaya kong gawin basta wag lang pong magbibenta ng ipinagbabawal na droga. Kaya mo bang maging kasambahay at mag-alaga ng isang matandang lalaki? Naku, wala po akong experience sa mga ganyan trabaho Pero marunong po ako sa bahay at nagluluto din po ako. Tapos nung na-ospital po ang lola ko, ako po nag-alaga sa kanya. Kung ganun, ay mukhang ikaw na ang hinahanap ko. Kailangan ko kasi ng kasambahay at mag-aalaga sa akin, lolo. Papasahurin kita ng 30,000 kada buwan. Naku, napakalaki naman po ng halaga na yun, Manong. Hindi pa po ako kumikita ng ganyang pera sa loob ng isang buwan sa pagbibenta po ng balut at chicharon. Pero pwede po bang pag-isipan ko po muna? Kailangan ko po kasing makausap muna ang lola ko tungkol po sa bagay na yan Walang problema sa akin. Pero bilisan mo ang pag-iisip dahil baka makakita na ako ng iba para sa trabahong yun. Kapag nakapag-isip ka na, ay puntahan mo na lang ako sa address na ito. Inilabas ng lalaki ang wallet nito at mula roon ay may hinugot itong business card. Inabot nito yon kay Rodel na agad naman niyang tinanggap. Binasa ni Rodel ang nakasulat sa card. Naroon ang pangalan ng lalaki, ang contact number nito at ang lugar kung saan ito nakatira. Brandon po pala ang pangalan niyo. Ako naman po si Rodel, Sir Brandon. Ikinagagala kitang makilala, Rodel. Hihintayin ko ang pagdating mo sa aking bahay. Pero umaga ka lang magtungo ron dahil sa gabi yung nagtatrabaho ko. Sige po, Sir Brandon. Maraming salamat po sa inyo. Tanging tango lang ang itinugon ni Brandon kay Rodel. Binuksan na nito ang payong at itinapon sa basurahan ng plastik na naglalaman ng naubos nitong balot. Saka ito naglakad at sumakay sa magara nitong sasakyan. Nang umalis na ang sasakyan ni Brandon, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Rodel. Kung tatanggapin ba niya ang inalok na trabaho sa kanya, naisip niya na malaki na para sa kanila ng kanyang lola ang 30,000 pesos kada buwan. Ngunit kailangan pa rin niyang kausapin si Lola Rosana tungkol sa bagay na yon dahil ayaw niyang magdesisyon nang siya lang. Makalipas ang ilang oras, ay bahagya nang humina ang ulan. Nagdesisyon nang umuwi si Rodel. Pag-uwi niya, ay tulog na si Lola Rosana. Mabilis siyang naligo at nagpalit ng damit, saka nahiga sa nakalatag na banig sa sahig. Agad namang nakatulog si Rodel dahil sa labis na pagod at antok. Kinabukasan ng umaga,
Pagkagising ni Rodel ay may nakahain ng almusal sa lamesa. Meron isang platong pansit at ilang piraso ng pandesal. Ipinagtimpla rin siya ni Lola Rosana ng kape at hindi nagtagal ay sabay na silang kumain. Oo nga pala, meron po akong sasabihin sa inyo. Kagabi po kasi, may bumili po sa akin ng balot na lalaking mukhang mayaman po. Nagkakwentuhan po kami. Tapos yun, inalok po niya ako ng trabaho. Illegal ba o legal? Ano pong illegal o legal? Yung trabaho inalok sa'yo. Siyempre po legal, Lola. Kayo naman, oo. Mabuti na sigurado. Ano bang trabaho ang inalok niya sa'yo? Kasambahay po at tagapag-alaga daw ng matandang lalaki. Tapos 30,000 pesos po ang sahod ko kada buwan. Ano ka mo? Abay, 30,000? Abay, napakalaki naman yan. Nakakadoda naman yata. Siguro po, ako lang ang mag-isang kasambay doon kaya malaki po ang sweldo. Tapos mag-aalaga pa po ako ng matanda. Abay, kung sa bagay, may punto ka rin naman. Paano? Tinanggap mo ba? Hindi pa po. Gusto ko pong sabihin po muna sa inyo kung ayos lang po sa inyo na magtrabaho po ako ng ganun. Medyo malayo po kasi rito yung condominium building kung saan nakatira yung lalaki. Siguro po kailangan kong sumakay ng 2 jeep. Ayos lang po ba sa inyo na may iwan ko kayo rito ng matagal-tagal? Abay, sa akin wala naman problema. Malakas pa naman ako. At basta nakakainom ako ng gamot ko sa oras ay wala kang dapat na ipag-alala sa akin, Rodel. Kaya kung ako sa'yo, ay tanggapin mo na ang trabahong yan. Malay mo, yan ang maging tulay para makapagtipon ka ng pera. Sigurado po ba kayo, Lola? Sigurado ko, Apo. Huwag mo akong isipin. Saka para naman makampante na ako. Kapag kasi naglalako ka ng balot sa gabi ay kung ano-ano ang naiisip ko. Laganap pa naman sa kalye ang mga masasamaan loob o yung mga taong hindi marunong lumaban ng patas. Sa bagay, tama po kayo, Lola. Kahit sino kasi dito sa atin binibiktima ng mga hold-upper at magnanakaw na yun. Kahit nga si Mang Ben, na pedicab driver lang, ay hinold up nung nakarang gabi. Kawawa naman. Tapos nung wala siyang maibigay sinaksak pa siya. Mabuti na lang hindi po siya napuruhan. Hindi ba tama naman ang sinabi ko? Laganap na talaga ang kasamaan dito sa mundo, Rodel. May mga tao na kapag kumakalaban sikmura ay nakakagawa ng bagay na mali at lamang sa batas. Nang dahil sa pagpayag ni Lola Rosana, ay naging buo na ang loob ni Rodel na tanggapin ang trabahong inalok sa kanya ni Brandon. Matapos kumain ng almusal, ay nag-asikaso na si Rodel sa pagpunta sa condominium building kung saan nakatira si Brandon. Sumakay siya ng jeep at nang bumaba siya, ay nagpahatid na siya sa taxi diretso sa naturang gusali dahil unang beses pa lang niyang nakarating sa lugar na yon. Makalipas ang halos 20 minuto, ay huminto na ang taxi. Pagkabayad ni Rodel ay bumaba na siya. Isang mataas na condominium building ang nasa kanyang harapan. Kapansin-pansin ang kalumaan ng gusali at ang mga patay na halaman sa harapan. May kakaibang kilabot siyang naramdaman na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Sana naman ay maging magandang kapalaran namin ni Lola sa pagtatrabaho ko rito. Naglakad na si Rodel papasok sa nasabing gusali. Inasahan niyang may makikita siyang security guard sa entrance, ngunit walang kahit isang tao ang naroon. Bubuksan na sana niya ang glass door nang may biglang humawak ng maigpit sa kanyang braso. Nagulat si Rodel nang makita ang isang taong grasa sa kanyang tabi. Nanlalaki ang mga mata nun na parabang naninindak. Huwag kang papasok yan.
Hindi ka na makakalabas ng buhay, maniwala ka. Ha? Teka, wala akong barye. Puro buong pera ko. Makinig ka sa akin. Umalis ka na rito. Alis na! Pasensya na kuya, nagmamadali kasi ako eh. Pilit na inalis ni Rodel ang maduming kamay ng lalaki sa kanyang braso. Nang mabitiwan siya ng taong grasa, ay nagmamadali niyang binuksan ang pinto at saka pumasok. Maniwala ka sa akin! Mga aswang ang nakatira dyan! Huwag ka nang pumasok! Grabe, kawawa naman. Mukhang nawawala na sa sarili. Naglakad si Rodel hanggang sa makarating siya sa tapat ng elevator. Tinignan niya sa business card ni Brandon kung saang floor naroon ang unit nito. Pinindot niya ang pataas na buton at nang bumukas ang elevator ay sumakay na siya. Nang sumarado ang pinto ay pinindot niya ang 14th floor. Nakakabingi ang katahimikan. Halos marinig na ni Rodel ang pagtibok ng kanyang puso at sariling hininga. Nang nasa ikasampung palapag na siya, ay natakot siya nang biglang umuga ang elevator at huminto yun. Diyos ko po, kapag minamalas ka nga naman, oo. Mukhang mai-stranded pa yata ako rito ah. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay muling umandar ang elevator at huminto yun sa ika-14 na palapag. Paglabas niya ng elevator, ay mas matinding kilabot ang kanyang naramdaman. Malamlam ang ilaw sa hallway. May masangsang na amoy na hindi niya mawari kung galing ba sa patay na daga o basurang napabayaan. Marumi ang sahig at may mga agiw sa kisame. Ganun pa man, ay itinuloy pa rin ni Rodel ang paglalakad hanggang sa makarating sa unit ni Brandon. Wala roong buzzer o doorbell, kaya kumatok siya ng 3 beses. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Si Brandon ang nagbukas at agad siya nitong pinapasok. Wala sa ayos ang mga gamit na naroon. May nagkalat na unan at mga damit sa lapag. Magkaharap silang naupo sa sofa. Inaasahan ko na, kaya ka nandito. Tinanggap mo na ang inaalok ko sa iyong trabaho. Kung wala pa po kayong nakukuha tatanggapin ko na po, Sir Brandon. Wala pa. Ang totoo hinihintay talaga kita. Wala akong ibang nakikitang pwedeng magtrabaho dito, kundi ikaw lang. Salamat po. Sir Brandon, kailan po pala ako pwedeng magsimula? Kung kaya mo mamayang gabi, magsimula ka na. Sige po, wala pong problema. Mabuti naman kung ganon. Simple lang ang mga gagawin mo rito. Maglilinis ka, magluluto at maglalaba. May automatic washing machine ako kaya hindi ka mahihirapan. Siyempre, higit sa lahat, ay aalagaan mo si Lolo Aurelio. Mamaya ipapakilala ko siya sa'yo pagkatapos nating mag-usap. Kayang-kaya ko pong gawin lahat yon, sir. Sa umaga pwede kang umuwi sa inyo kung gusto mo. Basta tapos mo na mga gawain ay walang problema. Gusto ko rin kasi na maalagaan mo ang lolo ko. Sa gabi mo siya dapat tutukan. Doon ka matutulog sa kwarto niya. At isa pa, kapag gabi na, ay bawal kang lumabas ng unit na to. Dito ka lang sa loob. Kahit na anong marinig mo, ay wag na wag kang lalabas. Bakit po? Ano po ba ang mga pwede kong marinig tuwing gabi? Basta, ayoko lang kasi nalalabas ka, tapos may kung anong mangyari kay Lolo. Ayoko mapapabayaan mo siya, lalo na't oras ng trabaho. Gaya na napag-usapan natin nung una, ay 30,000 pesos ang sahod mo kada buwan. Gusto mo ba na hatiin ko yun sa kalahati at tuwing kinsenas at katapusan ka sa sahod? Mas gusto ko po yan, sir. Wala ako rito tuwing gabi dahil nagtatrabaho ko. Kaya kayo lang ni Lolo ang nandito mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kung may katanungan ka,
ay huwag ka magdadalawang isip na tawagan ako. Sa tingin ko naman nasabi ko na sa iyo ang lahat. Oras na para makilala mo si Lolo Aurelio. Halika, sumama ka sa akin sa kwarto niya. Naunang tumayo si Brandon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rodel bago siya sumunod sa lalaki. Binuksan nito ang isa sa dalawang pinto na magkatabi. Agad na naamoy ni Rodel ang malansang singaw ng silid na yon, pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong reaksyon. Pumasok na rin siya sa loob ng silid. Nakabukas ang ilaw, kaya nakita niya kagad ang halos butot balat na matandang lalaki na nakahiga sa kama. May arinola sa tabi ng kama. Meron dong isang sopa at isang aparador. Lumapit si Brandon sa matanda at hinaplos ito sa ulo. Lolo Aurelio, nandito na po ang bago mag-aalaga sa inyo. Rodel, halika, lumapit ka para makita ka ni Lolo. Sige po, sir. Marahang naglakad si Rodel. Nang nakatayo na siya sa tabi ng kama, ay mas nakita niya ng maayos si Lolo Aurelio. Humpak ang pisngi nito at manipis na ang buhok. Bilog ang malalaki nitong mga mata at wala na itong ngipin. Mistiso ang balat nito at maraming nunal. Lolo, siya po si Rodel. Simula ngayon ay siya na po mag-aalaga sa inyo. Hello po, Lolo Aurelio. Sana po maging magkasundo po tayo. Hindi naman siya mahirap alagaan, Rodel. Ako ang gumagawa ng pagkain niya. At lahat ng yun ay nasa rep na. Iinitin mo na lang sa microwave oven. Tapos, kapag dudumi siya o iihi, dyan sa arinola, ikaw ang maghuhugas sa kanya at itapon mo na lang ang laman ng arinola sa toilet bowl. Kailangan mo rin siyang paliguan bago siya matulog. Sa banyo mo siya papaliguan. Hindi na siya nakapaglalakad nang walang nag-aalalay sa kanya. Kaya, pwede mo siyang buhatin. Sa tingin ko po kaya ko naman po siyang buhatin. Mabuti naman kung ganun. Kung gusto mo, ay maaari ka na munang umuwi sa inyo ngayon. Bumalik ka rito bago mag-alas 7 ng gabi. Sige po, para makapagpaalam din po ako sa lola ko na magsisimula na po ako magtrabaho mamayang gabi. Matapos yun, ay lumabas na si Rodel at Brandon sa silid ni Lolo Aurelio. Bumalik sila sa sala at inihatid siya ni Brandon hanggang sa may pinto. Sir, nakakahiyaman pero pwede po ba akong mag-advance ngayon? Walang problema. Magkano ba ang kailangan mo? 5,000 po sana Kailangan ko na po kasi bumili ng gamot ng lola ko. Hintayin mo lang ako rito at kukuha lang ako ng pera. Nang iwanan si Rodel ni Brandon at pumasok ito sa isa pang silid, ay labis na natuwa si Rodel. Naisip niya kasi na mukhang mabait ang magiging amo niya at hindi siya mahihirapan sa trabaho niya roon. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na si Brandon at inabot nito ang 5,000 piso kay Rodel. Ito na yung pera. Ibabawas ko na lang yan sa sahod mo sa susunod. Opo, maraming salamat po, Sir Brandon. Sige po, aalis na po ako. Babalik po ako mamaya. Huwag mong kalimutan na nandito ka na dapat bago mag-alas 7 ng gabi. Opo, sir. Babalik po ako mamaya. Salamat po ulit. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Rodel dahil hindi na niya po problemahin ang pambili ng gamot ni Lola Rosana. Nang nakasakay na siya sa elevator, ay biglang bumalik sa alaala niya ang itsura ni Lolo Aurelio. Grabe, ano kayang sakit ni Lolo Aurelio? Grabe ang pagpayat niya. Parang nakadikit na ang balat niya sa kanyang buto. Sa pagbukas ng pinto ng elevator, ay agad na lumabas si Rodel. Nang nasa labas na siya ng gusali, ay biglang humarang sa kanya ang taong grasa na sumalubong sa kanya kanina. Napaatras si Rodel at may takot siyang naramdaman. Hindi ka marunong makinig. Hindi ka marunong makinig. Magsisisi ka sa ginawa mong pagpasok sa gusaling yan. Magsisisi ka.
Hindi na lang pinansin ni Rodel ang taong grasa. Malalaki ang mga hakbang na nilagpasan niya ito. Nang may jeep na dumaan, ay agad niya yung pinara at nagmamadali siyang sumakay. Habang umaandar ang jeep, ay napalingon pa siya sa taong grasa. Nakita niya na nakatayo yun sa gitna ng kalsada habang sinusundan siya ng tingin. Bago umuwi sa bahay, ay dumaan muna si Rodel sa butika upang bumili ng gamot ni Lola Rosana. Bumili na rin siya sa talipapa ng mga prutas, gulay at karne. Hindi rin niya kinalimutan ang bigas at ilang piraso ng delata at instant noodles. Nang makauwi siya, ay nagulat si Lola Rosana sa mga dala niya. Aba, Rodel, saan ka kumuha ng pambili ng mga yan? Huwag mo sabihin na ikaw ay nagnanakaw na. Grabe ang OA niyo naman po sa akin, la. Sa tingin niyo po ba magagawa ko pong magnakaw? Hindi po ba ang sabi ko po sa inyo kanina ay pupuntahan ko po yung nag-alok sa akin ng trabaho na si Sir Brandon? Ayun, tinanggap ko na po yung trabaho. Tapos, bumali po ako sa kanya ng 5,000 kaya naman po nakabili ako ng mga to. Ikaw talaga. Napakakapal ng mukha mo. Hindi ka pa nagsisimulang magtrabaho bumalik ka na kagad. Kailangan ko pong kapalan ng mukha ko para maibili ko po kayo ng gamot Baka kasi mahuli ko na naman kayong hinahati niyo po ang mga gamot niyo. Salamat naman kung gano'n na po. Pero kailan ka pala magsisimulang magtrabaho? Yun na nga po, mamayang gabi na raw po. Kailangan ko po nandun na ako ng bago mag alas 7 ng gabi. Ang kagandahan lang po ay pwede po akong umuwi rito. Basta tapos na po ang mga gawain ko doon. At nandun po si Sir Brandon. Abay, maganda pala talaga yung nakuha mong trabaho, apo. Pero kumusta naman ang amo mo? Sa tingin mo ba mabait siya? Pababalihin po ba ako nun kung hindi mabait? Mukhang mabait naman po si Sir Brandon kahit masyado siyang seryoso. Kaya lang, Lola, parang nakakatakot po yung condominium building kung saan nakatira si Sir Brandon. Mukhang napabayaan na, saka parang ang daming multo sa paligid. Tapos yung lolo niya na si Lolo Aurelio, nakakaawa po. Sobrang payat at parang malapit na pong mamatay. Ano ka ba? Kung multo lang kinakatakutan mo, ay huwag kang matakot. Hindi totoo ang multo. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang trabaho mo ron. Ayusin mo ang pagtatrabaho mo para matuwa sa iyo ang amo mo. Malay mo, taas ang kapanya ng sahod kapag nakita niyang maganda kang magtrabaho. Ewan ko bala. Talagang mabigat ang pakiramdam ko sa condominium building na yun. Pero tama po kayo. Kailangan kong mas mag-focus sa trabaho ko. Oo nga po pala, bumili po ako ng karne at mga gulay. Baka pwede po kayo magluto ng kaldereta. Matagal na po akong di nakakain ng kaldereta O sige, ikaw ay magpahinga na muna dyan at ako ay magluluto na. Dinala ni Rodel ang lahat ng pinamili niya sa maliit nilang kusina. Matapos yun, ay hinayaan niya na si Lola Rosana na magluto habang siya naman ay kinuha ang isang lumang bag upang ilagay doon ang ilang damit na kakailanganin niya sa pagtatrabaho niya kina Brandon at Lolo Aurelio. Bago sumapit ang alas 6 ng gabi, ay bumiyahe na si Rodel pabalik sa condominium building kung saan nakatira si Brandon. Nang makarating siya ron, ay nagpasalamat siya sapagkat wala yung taong grasa na humarang sa kanya kanina. Gumamit siya ng elevator paakyat sa 14 na palapag. Kumatok siya sa pinto ng unit ni Brandon at pinagbuksan siya ng lalaki. Oh, ang aga mo naman. Halika, pasok ka. Ayoko po kasing malit sa unang araw ng trabaho ko, sir. Sana'y hindi ka ningas, Kugon. Baka kasi sa umpisa ka lang ganyan. Ayoko pong mangako, pero sisikapin ko po na magagawa ko po ang trabaho ko ng maayos at hindi kayo bigyan ng sakit ng ulo. Paalis na rin ako maya-maya. Yung pagkain ni Lolo Aurelio ay yung mga nasa plastic container sa rep. Mamayang alas 8 mo siya pakainin. Ikaw naman,
Pwede kang kumain ng kahit na ano na nandyan sa kusina. Wala po bang iniinom na gamot si Lolo Aurelio? Wala. Wala siyang maintenance. At huwag mong kalilimutan na dapat ay matutulog ka sa kwarto ni Lolo para mas mabantayan mo siya ng maayos. Kapag hindi ka makatulog, ay may gatas sa rep. Uminom ka nun. Ako kasi kapag hindi ako makatulog, ay umiinom ako ng gatas at nakakatulog naman ako. Panigurado kasi na mamamahay ka rito. Tinandaan ni Rodel ang lahat ng sinabi sa kanya ng amo niyang si Brandon. Matalas ang memorya niya, kaya hindi siya nahirapang isaulo lahat ng bagay na kailangan niyang tandaan. Mabilis na lumipas ang oras at maya-maya ay nagpaalam na si Brandon kay Rodel dahil kailangan na nitong pumasok sa trabaho. Nang wala na ang lalaki, ay isinarado at kinandado na ni Rodel ang pinto. Umupo siya sa sofa at binuksan ang telebisyon habang hinihintay ang oras ng pagkain ni Lolo Aurelio. Ngunit wala siyang mapanood na maganda sa telebisyon, kaya pinatay niya na lang yun. Tinignan niya ang kabuuan ng condominium building. Kakaiba pa rin ang pakiramdam niya sa lugar na yon. May kakaibang bigat sa dibdib ang bawat sulok ng naturang condo unit ni Brandon. Ano kayang trabaho ni Sir Brandon at sa gabi siya umaalis? Baka supervisor siya sa call center. Palagi kasi siyang nakasuot ng maayos eh. Pero kahit ano naman ang trabaho niya, basta mapasahod niya ako ng okay, ayos na yun. Maya-maya pa ay nagluto na si Rodel ng pagkain niya. Nagsaing siya at naggisa ng corned beef na nilagyan niya ng patatas. Dahil medyo mahaba pa ang oras bago sumapit ang 8:00, ay nauna na siyang kumain. Hinugasan na rin niya ang kanyang pinagkainan pagkatapos. Sakto na ilang minuto na lang ay 8:00 na ng gabi. Kumuha ng isang plastic container sa rep si Rodel at isinalang yun sa microwave oven. Nang tumunog ang microwave, ay kinuha na niya mula roon ang pagkain ni Lolo Aurelio. Binuksan niya yon at nalaman niyang lugaw na may hiwa ng karne ang naroon. Isinali niya yon sa isang mangkok at nagtungo na siya sa kwarto ng matanda. Umupo siya sa upuang nasa tabi ng kama. Nilagyan niya ng unan ang likod ng ulo ng matanda upang makasandal ito at makakain ng maayos. Hindi naman nahirapan si Rodel na pakainin si Lolo Aurelio. Marahan at paunti-unti lang ang pagsubo niya rito. Bahagyang nataranta si Rodel nang biglang naubo ang matanda. Hala, nasa medyata kay Lolo, sandali lang. Kukuha lang po ako ng tubig. Ipinatong ni Rodel ang mangkok sa lamesa sa tabi ng kama. Tumakbo siya sa kusina at kumuha ng isang baso ng tubig. Bumalik siya kay Lolo Aurelio at pinainom niya ito ng tubig. Kukunin na sana niya ang mangkok, pero natigilan siya dahil ubos na ang laman nun. Naguguluhang napatingin si Rodel sa matanda. Lolo, kayo po bang umubos nito? Walang tugon ng matanda. Malamig itong nakatingin sa kawalan. Naguguluhan man, ay inisip na lang ni Rodel na inubos ni Lolo Aurelio ang lugaw habang kumukuha siya ng tubig. Pero nagtataka siya na tila ba imposibleng maubos nito yun ng ganun kabilis, lalo na at mahina na ito. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay dinala na ni Rodel si Lolo Aurelio sa banyo. Binuhat na lamang niya ang matanda upang mas maging mabilis ang pagpunta nila roon. Maingat niyang inihiga ang hubad na katawan ng matanda sa bathtub at pinuno niya yon ng maligamgam na tubig mula sa gripo. Matapos yun, ay kinuskus niya na ng maingat ang buong katawan ni Lolo Aurelio. Habang ginagawa niya yon, ay napansin niya na nakatitig si Lolo Aurelio sa kanya. May kakaibang kilabot na gumapang sa katawan ni Rodel sa paraan ng pagtitig ng matanda sa kanya. Lolo, wag niyo naman po akong tignan ng ganyan. Natatakot po ako eh. Pero alam niyo po ba,
Napakaswerte niyo po sa apo niyong si Sir Brandon. Nagtatrabaho po siya para maging komportable ang buhay niyo. Kita niyo po, binigyan niya pa kayo na mag-aalaga sa inyo. Sana po, maging kagaya rin ako ni Sir Brandon para mapagaan ko ang buhay ng lola ko. Ipinagpatuloy ni Rodel ang pagpapaligo kay Lolo Aurelio hanggang sa matapos na siya. Iniyo niya ito gamit ang malinis na tuwalya at nang dalhin niya ito pabalik sa kwarto, ay doon niya binihisan ang matanda at inayos na niya ang pagkakahiga nito. Humiga na rin si Rodel sa sofa. Meron dungunan at kumot. Inilabas niya ang kanyang cellphone. "Ano ba yan? Ang hina naman ng signal dito. Ay, oo nga pala. Dapat makabili na rin ako ng cellphone ni Lola Rosana para kapag nandito ako, pwede ko siyang matawagan. Kapag sumahod ako, maibili nga si Lola Rosana ng sarili niyang cellphone." Pinilit ni Rodel na matulog, pero dahil unang beses niyang matulog sa lugar na yon, ay labis siyang namahay. Hanggang sa naalala niya ang sinabi ni Brandon bago ito umalis. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang ref at nakita niya ang nakahanay na bote ng gatas sa gilid. Kumuha siya ng isa at isinali niya yon sa baso. Sa kanya ininom. Nang humiga na siya sa sopa sa kwarto ni Lolo Aurelio, ay agad siyang nakaramdam ng pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Aba, ayos ah. Mukhang effective yung pampatulog nga na yung nagatas. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nakatulog si Rodel. Naging mahimbing ang tulog niya na pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Rodel nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng condo unit. Nagmamadali siyang bumangon at paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya si Brandon na nakaupo sa sofa habang naghuhubad ng sapatos. Kahit medyo masakit ang ulo niya, ay pilit pa rin siyang ngumiti. Diyan na pala kayo sir, magandang umaga po. Sorry kung ngayon lang po ako nagising. Napasarap po kasi ang tulog ko dahil sa ininom ko pong gatas kagabi. Ipaghahanda ko na po kayo ng almusal sir. Hindi na kailangan. Hindi ako nag-aalmusal, Rodel. Kasi matutulog na ako. Ikaw na lang ang kumain at si Lolo. Ano, kumusta pala si Lolo? Ayos naman po siya. Tulog pa rin po siya hanggang ngayon. Kapag nagising siya, ay pakainin mo na siya. Ikaw, kumusta naman ang unang gabi mo rito? Ayos naman sir. Wala naman po ako naging problema kay Lolo Aurelio. Hindi po siya mahirap alagaan. Hindi talaga mahirap alagaan si Lolo Aurelio. Sisilipin ko lang si Lolo at pagkatapos ay matutulog na ako. Ikaw na muna ang bahala rito. Maglinis ka at ayusin mo mga gamit dito. Sige po sir. Nang magtungo si Brando sa kwarto ni Lolo Aurelio, ay nagsimula na si Rodel na magluto ng kanyang almusal. Matapos yun, ay pinakain na niya ang matandang lalaki nang magising na ito. Isinunod naman niya ang paglilinis ng buong unit ni Brandon. Siniguro niya na malinis ang bawat sulok at nasa ayos ang mga gamit. Pagtingin niya sa basurahan ay puno na yon, kaya kinuha niya mula roon ang garbage bag at lumabas ng unit. Nag-elevator siya hanggang makarating siya sa baba. Lumabas siya ng condominium building at itinapon ng basura sa mas malaking garbage bin sa labas. Pagharap niya ay napaatras siya dahil nasa harapan niya ang makulit na taong grasa. Mas lalo siyang kinabahan dahil may hawak itong kakaibang patalim. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo huwag ka nang babalik dito. Hindi po ako pwedeng hindi bumalik dito dahil dito po ako nagtatrabaho. Tignan mo, at nilalagyan ka na niya ng marka. Nagsisimula na siya. Kapag hindi ka pa umalis dyan, hindi ka na makakalabas ng buhay. Maniwala ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Minarkahan ka na niya. Ano? Minarkahan? Tignan mo ang mga braso mo. Yan ang paunang marka. Nagsisimula na siya. Tinignan ni Rodel ang mga braso niya at doon niya nakita ang maliliit na pasa.
Normal na pasa lang naman ng mga to eh. Nakuha ko to siguro dahil hindi maayos ang pagkakahiga ko nung matulog ako kagabi. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Sige na, kailangan ko nang bumalik at pakiusap. Huwag mo akong sasaktan ha. Ibaba mo yung patalim mo. Nagulat si Rodel nang mabilis na lumapit sa kanya ang taong grasa. Mariin itong hinawakan ng braso niya at matiim siya nitong tinignan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nakita niya ang mahigpit nitong pagkakahawak sa patalim. Teka kuya, parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. May lola pa ako na umaasa sa akin. Kung mahal mo pa ang sinasabi mong lola at gusto mo pa siyang makasama, tigilan mo na ang pagpunta rito. Tigilan mo na! Huwag ka nang pupunta rito! Hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi mo eh. Dito nga ako nagtatrabaho. Heto! Kunin mo ang patalim na to. Tanging ito lang ang makakapatay sa kanila. Sige na! Kunin mo na to! Ipinagsiksikan ng taong grasa ang patalim sa kamay ni Rodel. Tinanggap naman niya yon at nang bitiwan siya ng lalaki ay itinapon niya sa kung saan ang patalim. Nagmamadali siyang tumakbo papasok sa building at agad siyang sumakay ng elevator. Nang umandar na pataas ang elevator, ay dun lang nakahinga ng maluwag si Rodel. Napahawak si Rodel sa kanyang dibdib habang habol ang paghinga. Grabe talaga yung taong grasa na yun. Hindi na ako tinigilan. Buti na lang at nakatakas ako sa kanya. Ay Diyos ko, akala ko talaga katapusan ko na kanina. Lord, salamat po. Kasi hindi mo ko pinapabayaan. Nang makabalik na si Rodel sa condo unit ni Brandon, ay inalis muna niya sa kanyang isip ang nangyari sa labas at nag-focus siya ng gusto sa mga dapat niyang gawin sa loob. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, ay nagluto na si Rodel. Nang magising si Brandon, ay ito na ang nagpakain kay Lolo Aurelio. Matapos yun, ay sina Rodel at Brando naman ang kumain sa kusina. Aba, masarap itong adobo mo ha. Ganun po ba? Salamat sir. Ang lola ko po ang nagturo sa akin na magluto. Bata pa lang po ako tinuruan na po niya ako. Oo nga pala sir, maiba ko. Nakikita niyo po ba yung taong grasa na palaging nasa ibaba po nitong building? Si Dondon. Oo, madalas ay nakatambay siya ron. Bakit? Ginugulo ka ba niya? Opo Kapag nakikita niya po ako palagi niya po akong nilalapitan. Palagi niya rin pong sinasabi na wag na po akong babalik dito. Tapos kanina po may dala pa po siyang patalim. Akala ko nga po sasaksakin ako. Mabuti na lamang po nakatakbo agad ako. Nakakatakot po siya sir. Ganun talaga si Dondon. Pero hindi naman siya nananakit. Kahit yung mga dating nag-aalaga kay Lolo, ganun din ang ginagawa niya. Namatay kasi ang mag-iina niya. Kaya nawala na siya sa sariling katinuan. Kaya wag mong papaniwalaan ang mga sinasabi niya. Kasi wala nga siya sa kanyang sarili. Kumbaga baliw na. Nakakaawa po pala siya kung ganun. Buti na lang po't walang nabaliw sa amin ng lola ko nung namatay po ang nanay at kapatid ko dahil sa sunog. May mga tao talaga na mahina ang kapit ng katinuan. Pero hindi natin dapat sila husgahan dahil hindi natin alam ang kanilang kwento. Tama po kayo sir. Pero bakit parang walang tumutulong po kay Dondon? Hindi ba dapat kinukuha siya ng kung anong sangay ng gobyerno? Ayon sa mga naririnig ko, dinala na sa isang mental hospital si Dondon dati. Ilang beses na, pero palagi siyang tumatakas. Siguro napagod na rin sila kaya hinayaan na lang nila. Natahimik si Rodel matapos niyang malaman ang kwento ng buhay ng taong grasa na si Dondon. Ay may awa na siyang naramdaman dito. Kahit paano ay naintindihan na niya kung bakit kung ano-ano ang sinasabi nito dahil wala pala ito sa katinuan. Hindi na muna umuwi si Rodel sa bahay nila ng araw na yon. Pagsapit ng oras ng pag-alis ni Brandon ay sinabi ni Rodel na sasabay na siya sa pagbaba dahil nakalimutan niyang magdala ng toothbrush. May nakita kasi siyang convenience store
sa tapat ng gusaling yon at doon siya bibili. Habang sakay sina Rodel at Brandon ng elevator, ay huminto yun sa ika-6 na palapag. Bumukas yun at pumasok ang isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ng babae at hindi nito inalis ang tingin kay Rodel. Hindi na lang yun pinansin ni Rodel, ngunit biglang lumapit ang matanda sa kanya at hinawakan siya sa braso. Inamoy-amoy siya nito na parabang isa siyang masarap na pagkain. At teka Lola, ano pong ginagawa nyo? Aling Maria, tigilan mo si Rodel. Hindi siya sayo. Sa akin siya nagtatrabaho. Alam mo naman ang patakaran sa building na ito, hindi ba? Walang imik na binitiwan ng matanda si Rodel. Bumukas ang pinto sa ika-2 palapag at lumabas na ang matandang babae. Nang makalabas na si Rodel ng elevator, ay ramdam pa rin niya ang kaba na idinulot ng ginawa ng matandang babae sa kanya. Grabe sir, bakit po ako inaamoy nung matanda kanina? Ulyanin na kasi si Aling Maria. Kaya kung ano-ano na ang ginagawa niya, huwag mo na lang siyang pansinin. Ganun ba? Oo nga pala sir, maitanong ko lang po. Marami po bang nakatira sa building na to? Para kasing simula po nang magtrabaho po ako dito, ay yung matanda pa lang po kaninang nakita kong ibang tao. Maraming nakatira rito, pero hindi sila palalabas sa kanilang unit. Kaya bihira mo lang silang makikita. Ganun po pala yun. Akala ko nga po kayo lang po ni Lolo Aurelio nakatira sa gusaling to . O paano? Maghihintay na ako rito ng taxi. Bumili ka na ng kailangan mo at bumalik ka kay Lolo Aurelio. Ayokong naiiwan siya na mag-isa ng matagal. Sige sir, mag-iingat po kayo. Tumawid si Rodel sa kabilang bahagi ng kalsada kung saan naroon ang convenience store. Agad siyang bumili ng toothbrush at bumalik na siya sa condo unit ni Brandon. Naisip niyang linisin ang kwarto ni Brandon dahil hindi niya yon nagawang linisin kanina. Kinuha niya ang mga gamit na panglinis at inuna niya ang pagwawalis. Yumuko siya sa ilalim ng kama at pagsilip niya ron ay may nakita siyang isang itim na traveling bag. Hindi mahilig makialam ng gamit ng iba si Rodel, pero nang sandaling yon ay tila may bumulong sa kanya na tignan niya ang laman ng naturang bag. Hinila ni Rodel ang bag at nang buksan niya yon ay tumambad sa kanya ang napakaraming lilibuhing papel na maayos na nakalagay sa bag. Agad niya yung isinarado at ibinalik sa ilalim ng kama. Grabe! Ang dami pala talagang pera ni Sir Brandon. Mayaman pala talaga siya. Ipinagpatuloy na ni Rodel ang paglilinis sa silid ni Brandon at nang matapos siya ron, ay saka naman niya ginawa ang mga dapat niyang gawin gaya ng pagpapakain at pagpapaligo kay Lolo Aurelio. Gaya ng unang gabi ni Rodel sa condo unit na yon, ay hindi niya pa rin magawang makatulog, kaya muli siyang uminom ng isang baso ng gatas na nasa ref. Ilang minuto lang ay nakatulog na siya matapos niya yung inumin. Umaga na nang magising si Rodel at napansin niya ang ilang kalmot sa kanyang braso. Nakaramdam din siya ng hapdi sa bandang leeg niya, kaya humarap siya sa salamin at doon niya nakita ang mga kalmot sa kanyang leeg. Hala, ano nangyari? Bakit may mga kalmot ako? May alaga bang pusa sina Sir Brandon nang di ko alam? Pagkalabas ni Rodel ng silid ni Lolo Aurelio, ay sakto na dumating si Brandon. Diyan na pala kayo sir. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Rodel. Oh, na paano yung mga kalmot mo sa leg at braso? Yun nga po sir, hindi ko po alam . May alaga po ba kayong pusa? Wala. May allergy ako sa balahibo ng pusa. Kaya hindi ako nag-aalaga ng hayop. Ganun po ba? Siguro po nakalmot ko nang di ko namamalayan habang tulog po ako. Kapag umiinom po kasi ako ng gatas na nasa rep, talagang napakaimbing po ng tulog ko. Ewan ko ba? Magandang pampatulog talaga ang gatas na yun. Basta,
Palagi mo lang inumin yun bago ka matulog. O paano, titignan ko muna si Lolo Aurelio at matutulog na rin ako pagkatapos. Tanging-tango na lang ang naisagot ni Rodel. Nagsimula na siyang magluto ng pagkain niya para sa almusal habang patuloy siya nagtataka kung paano siya nagkaroon ng napakaraming kalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagsapit ng tanghali ay nagpaalam si Rodel kay Brandon na uuwi muna siya sa bahay nila upang bisitahin ang kanyang lola Rosana. Pinayagan naman siya ni Brandon basta babalik siya roon bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Pagdating ni Rodel sa kanilang bahay ay agad na napansin ni Lola Rosana ang mga kalmot sa katawan niya at ang pasa sa kanyang mga braso. Aba, Rodel, ano nangyari sa'yo, apo? Bakit may mga kalbot at pasa ka? Nakipagrambulan ka ba sa mga pusa? Di ko nga po alam, Lola. Pagkagising ko po dun sa condo unit ni Sir Brandon, may mga ganito na po ako. Parang nakuha ko yata to habang tulog ako eh. Sandali. Umamin ka nga sa akin. Po, ano naman pong aaminin ko sa inyo, La? Ikaw ba ay sinasaktan ng Sir Brandon na yon? Baka ikaw ay natatakot lang na magsabi sa akin, ha? Lola, hindi po. Napakabait nga po ni Sir Brandon kaya hindi ako nun sasaktan. Saka kung sinasaktan man ako nun, aalis na po ako agad sa kanya. Hindi po ako masokista, no? Natitiisin na sinasaktan para sa trabaho at pera. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang papayag na abusuhin ka ng ibang tao dahil lang sa mahirap tayo. Pero grabe naman yung mga kalbot mo, iho. Medyo malalalim pa yung nasa leeg mo. Abe, ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako, Lola. Malayo naman po ito sa bituka eh. Baka nga po talagang ako may gawa nito sa akin sarili habang tulog po ako. Sa sobrang himbing ko po kasi matulog hindi ko po namamalayan na nakakalmot ko na yata ang sarili ko. Mukhang napapasarap pala ang tulog mo ron. Bakit? Naka-aircon ba sila roon? Opo, pero ang totoo nga po niyan hindi po ako makatulog doon. Namamahay pa po kasi ako eh. Ano ka mo? Bakit ang sabi mo mahimbing ang tulog mo ron? Ano ba talaga? Naguguluhan ako sa'yo. Ganito po kasi yun, Lola. Dahil nga po hindi ako makatulog dahil namamahay ako, yun po, umiinom po ako doon ng gatas na sinabi sa akin ni Sir Brandon. Kapag umiinom po kasi ako ng gatas na yun, mabilis po talaga ako nakakatulog. Para nga pong may pampatulog yung gatas kasi talagang sobrang himbing po ng tulog ko eh. Ano kaya kung wag ka munang uminom ng gatas na sinasabi mo mamayang gabi? Hayaan mong makatulog ka ng natural para hindi sobrang himbing ng tulog mo. Nang sa gayon magigising ka kung ano talagang nangyayari habang tulog ka. Pinag-isipan ni Rodel ang sinabing yon ni Lola Rosana at naisip niya na gawin ng payo nito. Kaya naman pagbalik niya sa condo unit ni Brandon ay sinabi niya sa sarili na susubukan niyang hindi uminom ng gatas na nasa rep sa gabing yun. Nang matapos niya ng pakainin at paliguan si Lolo Aurelio, ay naligo sandali si Rodel at nahiga na sa sofa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit niyang makatulog. Alas 12 na ng hating gabi, pero kahit konting antok ay wala pa siyang nararamdaman. Ngunit nanatili pa rin siyang nakapikit hanggang sa narinig niya ang pagtunog ng kama ni Lolo Aurelio. Marahang ibinukas ni Rodel ang kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya ang kadiliman. Pilit na sinanay ni Rodel ang mata sa dilim hanggang sa nakita niya ang bulto ng isang tao na bumaba sa kama. Naglakad yon papalapit sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Lolo Aurelio ang tao na yon. Nilukob ng labis na pagtataka si Rodel. Hindi siya makapaniwala na kaya naman palang maglakad ni Lolo Aurelio. Taliwas yun sa sinabi ng kanyang Sir Brandon na hindi kayang maglakad ng matanda nang walang umaalalay. Dahil sa labis na pagkabigla, ay hindi makagalaw si Rodel. Nanatili siyang nakahiga at nakatitig sa papalapit na si Lolo Aurelio.
Huminto ang matanda sa tabi ng sopa kung saan nakahiga si Rodel. Marahan itong yumuko at itinapat nito ang bibig sa tenga ni Rodel. May ibinulong si Lolo Aurelio sa kanya na mga salitang hindi niya maintindihan. Tila ibang lengguwahe ang sinasabi nito. Mabilis ang pagsasalita nito hanggang sa biglang nag-init ang buong katawan ni Rodel. Mas lalo siyang hindi nakagalaw na parang may mga kamay na nakahawak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Matapos yun, ay bumalik na si Lolo Aurelio sa kama nito. Humiga ito na para bang walang nangyari. Umaga na, pero gising na gising pa rin si Rodel. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari kagabi. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng condo unit, ay bumangon siya at lumabas ng kwarto ni Lolo Aurelio. Pagkakita sa kanya ni Brandon, ay napakunot ito ng noo. Sandali lang. Bakit parang hindi ka nakatulog ng maayos? Ayos ka lang ba? Nakatulog naman po ako ng maayos, sir. Uminom po ako ng gatas nyo na nasa rep bago po ako matulog. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Medyo stress lang po. Inatake po kasi si Lola kanina buti na lang po at naroon po ako kanina sa bahay. Eh kumusta naman ang lola mo? Ayos lang ba siya? Kailangan mo ba ng pera? Naku, hindi na po kailangan, sir. Ayos na po si Lola ngayon. Hindi ko lang po talaga maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Huwag ka mag-alala. Basta palagi ka lang magdasal. At kung kailangan mo ng pera o kung ano man tulong, ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sige po, sir. Maraming salamat po. Nang magtungo na si Brandon sa kwarto ni Lolo Aurelio, ay nahulog si Rodel sa malalim na pag-iisip. Mas pinili niyang magsinungaling kay Brandon dahil hindi niya alam kung maniniwala ba ito kapag sinabi niya na nakita niyang naglakad si Lolo Aurelio kagabi. Bukod doon, dahil sa nangyari kagabi, ay bigla siyang nagkaroon ng hinala na may nangyayari sa condo unit na yun na hindi niya alam. Simula noon ay hindi na uminom ng gatas si Rodel bago siya matulog. Mas gusto niya kasing malaman ang nangyayari sa condo unit na yun habang siya ay natutulog. Ilang beses niyang nahuling tumayo si Lolo Aurelio sa kama nito. Palagi itong naglalakad palapit sa kanya at may ibinubulong itong kung ano-anong salita sa tenga niya. Kapag ginagawa nito yun, ay parang may kung anong pumapasok sa katawan niya na hindi niya mawarian kung ano. Nang dahil doon, ay mas lalong lumakas ang kutob ni Rodel na may hindi sinasabi sa kanya ang kanyang Sir Brandon. At kahit pakiramdam niya ay maaaring manganganib ang buhay niya, ay mas pinili niyang manatili roon upang alamin ang bagay na hindi sinasabi sa kanya ng amo niya. Isang gabi, nang makaalis na si Brandon, ay agad na naghalughog si Rodel sa kwarto ng kanyang amo. Isa-isa niyang tinignan ng mga drawer at maging ang aparador. Naghanap siya ng kahit isang bagay na maaaring magbigay ng kasagutan sa mga tanong sa kanyang isipan, ngunit wala siyang nakita. Malakas talaga ang pakiramdam ko. May kakaibang nangyayari sa unit na to. Kailangan kong alamin yun kung ano. Napahinto sa paghahanap si Rodel nang sumapit na ang oras ng pagligo ni Lolo Aurelio. Habang pinapaliguan niya ang matanda, ay nakatitig lang ito sa kanya. Kinilabutan si Rodel nang biglang ngumiti ang matanda. Tila isa itong demonyo sa paningin ni Rodel. Lolo? Bakit po? Bakit po ganyan ang ngiti niyo sa akin? Hindi nagsalita si Lolo Aurelio at hindi rin naalis ang nakakatakot nitong ngiti hanggang sa matapos niya na itong mapaliguan. Nang makatulog na si Lolo Aurelio, ay naisipang lumabas ni Rodel ng condo unit kahit maigpit yung ipinagbabawal ni Brandon. Sumilip muna siya sa pinto at tinignan ang mahabang hallway. Nakakatakot palang lumabas dito ng ganitong oras. Ayoko na. Hindi na ako lalabas. Kinikilabutan ako. Isasarado na sana ni Rodel ang pinto nang may narinig siyang pagsigaw ng isang babae mula sa isa sa mga unit na nasa palapag na yon.
Humihingi ng tulong ang babae. Bilang likas na matalungin, ay hinanap ni Rodel ang humihingi ng tulong. Hanggang sa mapatapat siya sa nakasaradong pinto na biglang bumukas. Nanlaki ang mga mata ni Rodel nang makita niya ang isang babae na pilit na lumalabas. Umiiyak yun. Aabutin sana ni Rodel ang babae nang may humilang kamay na may matutulis na kuko sa balikat ng babae. Malakas na sumarado ang pinto at wala na siyang narinig na kahit na anong pagsigaw mula sa loob. Malakas na kinatok ni Rodel ang pinto. Miss! Miss, ano nangyayari dyan sa loob, Miss? Miss, tatawag ako ng mga pulis kapag hindi niyo binuksan tong pinto! Miss! Walang sumagot kay Rodel. Nanatiling nakasarado ang pinto. Nagmamadaling bumalik si Rodel sa unit ni Brandon upang kunin ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tumawag ng pulis pero walang signal doon. Kaya naman, nagmamadali siyang lumabas ng condominium building upang doon tumawag. Matagumpay na nakatawag sa pulis si Rodel. Tila natakot na siyang bumalik sa loob ng gusali dahil sa nangyari. Hindi mawala sa isip niya ang mahahabang daliri at matutulis na kuko nang humila sa babae kanina. Nagulat si Rodel nang biglang sumulpot ang taong grasa. Siguro naman ay naniniwala ka na sa akin ngayon. O ano? Teka, sandali lang. Anong nalalaman mo sa mga nangyayari sa building na to? Magsalita ka! Matagal na kitang binalaan eh. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok pero ginawa mo pa rin ang kulit mo. Unti-unti ka na niyang aangkinin. Nararamdaman ko na malapit na siyang magtagumpay. Kaya kung di ka paalis dyan, ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Hindi ka na makakalabas ng buhay. Pwede ba? Huwag mo na akong paandaran na matalinhaga mo mga salita. Sabihin mo na sa akin kung ano nangyayari sa gusaling to. Sabihin mo na! Hindi na nagawang sagutin ng taong grasa na si Dondon ang tanong ni Rodel. Nang marinig nila ang sirena ng sasakyan ng pulis, ay nagmamadaling umalis si Dondon. Nang dumating ang mga pulis, ay kinunan ng mga ito ng pahayag si Rodel. Tinawagan na rin niya si Brandon upang malaman ito ang nangyari. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa condo unit kung saan may nakita si Rodel na babaeng humihingi ng tulong, ay nagtungo siya sa unit ni Brandon. Hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa sala habang kinakagat ang mga kuko sa kamay niya. Napapitlag siya nang biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Brandon. Lumapit ito kay Rodel at hinawakan ang magkabilaan niyang balikat. Kumalma ka! Kumalma ka, Rodel! Sir, hindi ko po kayang kumalma. Matapos po mga nakita ko kanina. Galing na ako sa unit kung nasa ng mga pulis ngayon. Nakausap ko na rin yung isang pulis at ang sabi niya ay wala naman daw humihingi ng tulong doon. Pero imposible yun, sir. Nakita po mismo ng mga mata ko yung babae, humihingi po siya ng tulong, umiiyak siya. Makakalabas na sana siya, sir eh. Pero may humila sa kanyang may mga kamay na may mahahabang kuko. Ang sinasabi mong babae ay ang kasambahay ng pamilyang nakatira sa unit na yun. Nandun ako habang kinakausap siya ng mga pulis at ang sabi niya, hindi naman siya humihingi ng tulong. Chinik din ng mga pulis ang buong unit at wala silang nakitang kahina-hinala. Pero sir, nakita ko po talaga, sir eh. Maniwala kayo. Rodel, sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Natigilan si Rodel. Pinilit niyang alalahanin ang lahat ng nakita niya kanina. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang narinig niyang pagsigaw ng isang babae. Maging ang pagbukas ng pinto at ang babaeng umiiyak ay malinaw din sa kanyang alaala. Sigurado po ako, sir. Sa tono ng pagsasalita mo, ay parang hindi ka sigurado, Rodel. Saka hindi ba, ang sabi ko sa'yo, ay huwag kang lalabas ng unit ko kapag gabi na dahil kailangan maging tutok ka sa pagbabantay kay Lolo Aurelio. Rodel, sinuway mo ang isa sa patakaran ko sa bahay ko.
Mabait ako, pero ayoko sa lahat ay yung hindi sumusunod sa simpleng patakaran sa sarili kong pamamahay. Sir, sorry po. Hindi ko na po uulitin. Huwag niyo po akong sisisantin, sir. Parang awa niyo na po. Bigyan mo ako ng magandang rason para hindi kita tanggalin sa trabaho mo rito. Nangangako po ako sa inyo, sir, na hindi na po ako lalabas ng unit niyo tuwing gabi. Pangako po. Huwag niyo lang po akong aalisin sa trabaho ko. Kailangan ko po ang trabahong to, sir. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para po sa lola ko. Aasahan ko ang pangako mo na yan, Rodel. Tandaan mo, sa oras na suwayin mo pa ako, ay hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Alam mo bang naabala mo ang pagtatrabaho ko dahil sa ginawa mo? Sir, sorry po talaga. Hindi na po mauulit, pangako. Hindi na nagsalita si Brandon. Seryoso ang mukha nitong tinignan si Rodel. Habang si Rodel naman ay labis ang hiyang nararamdaman. Nang pumasok na si Brandon sa kwarto nito, ay nahihiyang napaupo sa sopa si Rodel. Tinanong niya ang sarili kung totoo ba ang nakita niya kanina o likha lamang yun ng kanyang imahinasyon. Matapos ang pangyayaring yun, ay hindi na lumabas si Rodel ng condo unit ni Brandon kapag sumasapit ang gabi. Palagi siyang nasa loob at binabantayan si Lolo Aurelio. Patuloy pa rin ang matanda sa pagbangon nito sa madaling araw upang lapitan si Rodel. Kapag tapos na itong bumulong sa kanya, ay bumabalik na ito sa higaan. Labis na nagtaka si Rodel kung ano ba talaga ang ginagawa ni Lolo Aurelio. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan itong magpanggap na hindi ito nakakalakad. Hanggang isang tanghali, umuwi muna si Rodel sa kanilang bahay. Tila wala sa sarili na naupo siya sa isang lumang bangko, sabay buntong hininga. Ang lalim naman yata ng buntong hininga mo, Rodel. May problema ka ba? Wala po, Lola. Pagod lang po ako sa trabaho. Bakit hindi ka humingi ng day off sa boss mo? Para makapagpahinga ka naman kahit papano. Sa susunod po na makapag-usap kami, ay sasabihin ko po sa kanya yan. Naisa nang sabihin ni Rodel sa lola niya ang mga nangyari sa condominium building, ngunit hindi na lang niya itinuloy. Nagkaroon siya ng hinala na kapag nalaman nito ang mga bagay na yon, ay baka pahintuin na siya nito sa pagtatrabaho niya kay Brandon. Para kay Rodel, napaka-importante ng trabahong yon para sa kanilang dalawa ng kanyang lola Rosana. Nang bumaba si Rodel ng jeep na sinasakyan niya papunta sa condominium building, ay tila tinatamad siya. Matapos ang mga nangyari nung nakaraang gabi, pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas sa lugar na yon. Ganun pa man, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik doon upang magtrabaho. Papasok na sana siya sa gusali nang makita niya uli sa gilid si Dondon. Nakaupo yun at matiim na nakatingin sa kanya. Kung noon ay iniiwasan niya ang taong grasa, nang sandaling yun ay nagkaroon siya ng kagustuhan na makausap ito. Malakas kasi ang pakiramdam niya na may alam si Dondon sa totoong nangyayari sa loob ng gusali kung saan siya nagtatrabaho. Lumapit si Rodel kay Dondon. Tumayo ang taong grasa at seryosong tinignan si Rodel. Dondon. Dondon ang pangalan mo, tama? Ako nga pala si Rodel. Gusto sana kitang makausap kung okay lang sa'yo. Hindi ako nagkamali na darating ang araw na ikaw na mismo lalapit sa akin para makipag-usap. Bakit? Hindi mo na ba kinakayang nangyayari sa loob? Malapit ka na bang masiraan ng bait dahil sa dami ng katanungan na gusto mong hanapan ng kasagutan? Dondon, wala akong mahabang oras para makipag-usap sa'yo. Pwede bang sabihin mo na sa akin kung ano ba talaga nangyayari sa condominium building na to? Kanino ka ba nagtatrabaho? Kay Sir Brandon. Kasambahay ako ron at nag-aalaga ng lolo niya. Sa kanya rin ako nagtrabaho nun. Magkaparehas tayo ng trabaho sa kanya. Pero nang malaman ko
Kung ano silang lahat sa gusaling yan ay umalis na kagad ako. Nandito ako at nagpapanggap na taong grasa at wala sa sarili para magbigay ng babala sa mga taong gaya mo na posibleng maging susunod nilang biktima. Biktima? Teka, anong ibig mo sabihin? Mamamatay tao ba sila? Oo, pero ibang klase ng mamamatay tao, Rodel. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo. Mga aswang ang lahat ng nakatira sa gusali na yan. Pugad ng mga aswang ang condominium building na yan. Nanlamig si Rodel sa sinabing yun ni Dondon. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Pero may parte ng utak niya na ayaw maniwala sa sinabi ni Dondon. Ha? Paanong aswang? Hindi ba sa liblib na probinsya o baryo lang naman may mga ganun? Ano ka ba? Nag-iiba ang panahon. Kahit ang mga aswang ay may kakayahan na rin na manirahan sa lungsod nang hindi napapansin ng mga tao kung ano ba talaga sila. At alam mo ba, ang ginagawa ni Brandon at ng iba pang nakatira dyan? Kumukuha sila ng kagaya mo para magtrabaho sa kanila. At yung matatandang miyembro ng pamilya nila na malapit nang mamatay ang katawang tao, inililipat nila ang kaluluwa sa mas batang katawan. Ang ibig mong sabihin, sa akin nila ililipat ang kaluluwa ni Lolo Aurelio, ganun ba? Tama ka. At ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa katawan ng matandang yun. Pwede ka nilang patayin kagad o hintayin na mamatay ka na lang. Hindi ba palagi ka natutulog sa silid kung saan natutulog si Aurelio? Isa yun sa akbang ng proseso sa paglipat ng kaluluwa ni Aurelio sa katawan mo. Kailangan ay magkaroon kayo ng matinding koneksyon. Tama ka. Doon nga ako natutulog. Pero sandali, nung nakaraang gabi, may isang kasambahay na babae akong nakitang humihingi ng tulong sa akin doon sa isang unit. Pero hindi ko siya nailigtas. Nang kausapin ng mga pulis yung babae, at sabi niya ayos lang siya. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Nailipat na sa kanya ang kaluluwa ng kung sino mang malapit ng mamatay na miyembro ng kanilang pamilya. Ganon din ang mangyayari sa iyo, Rodel. Kapag hindi ka pa umalis dyan, ay sigurado ako na hindi ka na makakalabas ng buhay. Si Aurelio na ang makikinabang sa katawan mo. At si Brandon, hindi ba umaalis siya tuwing gabi? Ang sinasabi niya ay nagtatrabaho siya, hindi ba? Oo, nagtatrabaho siya. At alam mo ba kung ano ang trabaho niya? Hindi. Hindi ko kasi tinatanong ang bagay na yan sa kanya. Nangunguha siya ng mga tao. Binibenta niya yun sa mayayamang aswang. Kaya siya maraming pera. Kaya mag-isip-isip ka, Rodel. Kung gusto mo pang mabuhay, ay umalis ka na sa gusaling yan hanggat may panahon ka pa. Mas lalong kinilabutan si Rodel sa sinabing yun ni Dondon. Wala sa sarili siyang pumasok sa condominium building habang patuloy na pinag-iisipan kung ano ang susunod niyang magiging hakbang. Nang makarating na si Rodel sa condo unit ni Brandon, ay naabutan niya ang amo niyang lalaki na nakabihis na. Takot na ang nararamdaman niya nang makita ito dahil alam na niya na isa itong aswang. Ganun pa man, hindi ipinakita ni Rodel ang takot na yon. Pinilit niyang maging kaswal habang naglalakad papalapit kay Brandon. Mabuti naman at dumating ka na, Rodel. Hindi mo ba nakikita ang oras? Lagpas na ng 7:00. Ikaw na muna ang bahala rito, ha? Bantayan mo ng maayos si Lolo Aurelio. At yung mga biling ko sa'yo, huwag mong kalilimutan. Sir, magre-resign na po ako. Biglang natigilan si Brandon. Mas lumapit ito kay Rodel at matiim siyang tinignan. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Magre-resign na po ako. Hindi na po ako pwedeng magtrabaho rito, sir. Seryoso ka ba? Bakit biglaan naman? Sir, may nangyari po eh. Inatake po kasi sa puso ang lola ko kanina. Naisip ko po na mas kailangan niya po ako sa bahay namin. Pasensya na po, sir, kung biglaan. Biglaan talaga. Binigla mo ko eh. Pero wala na akong magagawa kung yan ang desisyon mo.
Hindi ko ugali ang makiusap sa isang tao na manatili sa bahay ko. Kung ganun bigyan mo ko ng kahit 1 week para makahanap ako ng kapalit mo. Sorry sir, pero hindi na rin po ako magtatrabaho sa inyo ngayong gabi o sa mga susunod pang araw. Hindi ko na po pwedeng maiwan mag-isa ang lola ko. Pumunta lang po talaga ako rito para sabihin po sa inyo to. Rodel, alam mo ba kung gaano kalaki tong problemang binibigay mo sa akin? Bigla ka na lamang magre-resign at aalis ng walang kapalit. Okay, sige. Mukhang hindi naman na kita mapipigilan. Kung yan ang desisyon mo, ay wala na akong magagawa. Pasensya ka na. Pero wala ka na makukuwang sahod sa akin dahil nabigyan na kita ng 5,000 piso at hindi mo naman natapos ang 1 buwan mo rito. Wala pong problema dun sir. Marami pong salamat. Sige na, umalis ka na. Hindi na lang muna ako papasok sa trabaho ko ngayon para may magbabantay kay Lolo Aurelio. Tahimik na lumabas si Rodel ng condo unit ni Brandon. Nagmamadali siyang naglakad sa hallway papunta sa elevator. Pagkasakay niya sa elevator ay dunlan siya nakahinga ng maluwag. Ang akala ko ipipigilan ako ni Sir Brandon o kaya magiging aswang siya at papatayin niya ako. Buti na lang at pumayag kagad siya na mag-resign ako. Para kay Rodel ay tama ang desisyon na ginawa niya. Aswang man o hindi si Brandon at ang lahat ng nakatira sa gusaling yun ay wala na siyang pakialam. Hindi na rin kasi niya kayang magtrabaho roon lalo na't sira na ang tiwala niya kay Brandon. Mahal niya ang buhay niya at ayaw pa niyang mamatay dahil alam niyang kailangan pa siya ng kanyang lola. Nang makauwi si Rodel sa bahay nila ng gabing yun, ay sumalubong sa kanya si Lola Rosana na nagtataka. Oh, apo, abay bakit ka umuwi? May nakalimutan ka ba? Wala po Lola Rosana. Mangyaring nag-resign na po ako sa trabaho ko kay Sir Brandon. Ano ka mo? Abay bakit ka naman nag-resign? Ano po kasi, nagkasagutan po kami kanina. Ang dami po kasi niyang patakaran sa bahay niya. Sinagot ko po siya tapos nagalit siya sa akin. Ayoko na pong magtrabaho sa kanya kasi hindi na kami magkasundo. Hay nako, paano ka niyan? Ano nang magiging trabaho mo? Dating gawi. Babalik na lang po ako sa pagtitinda ng balot at chicharon. Kung yan ang gusto mo, sige. Mahigpit na niyakap ni Rodel si Lola Rosana. Mas pinili niyang wag sabihin sa matanda ang totoong dahilan ng pag-alis niya kay Brandon. Para sa kanya ay hindi na yun kailangan malaman ni Lola Rosana at baka magkaroon pa ito ng isipin. Ang importante ay nakawala na siya kay Brandon at ligtas siyang nakauwi sa bahay nila. Kinabukasan, habang bumibili si Rodel ng delata sa tindahan, ay nakita niya ang kanyang kababata na si Betong. Bihis na bihis si Betong, kaya tinanong niya kung saan ito pupunta. Ayon kay Betong, ay merong job fair sa covered court sa may munisipyo. Dahil doon, ay naisipan ni Rodel na subukang mag-apply ng trabaho sa job fair. Agad siyang umuwi at naligo. Nagbihis siya at inayos niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang nakatago niyang mga biodata at pinilapan niya na yun. Rodel, anong ginagawa mo at nagsusulat ka dyan? Tapos bihis na bihis ka pa. Kasi po Lola, may job fair po malapit po doon sa munisipyo, doon po sa may covered court. Susubukan ko lang po mag-apply. Matapos na makapag-fill up sa mga biodata, ay agad na nagtungo si Rodel sa covered court sa tabi ng munisipyo. Matyaga siyang pumila at nagpasa ng application form. Umasa siya na kahit isang kumpanya lang sa mga pinagpasahan niya ay tatawagan siya para sa isang interview. Pagbalik ni Rodel sa kanilang bahay ay wala si Lola Rosana. Normal na ang ganung bagay sa kanya dahil kung minsan ay naiinip ang lola niya at nakikipagchismisan ito sa mga kapitbahay nila. Mag-isa siyang kumain ng tanghalian dahil napansin niyang bawas na ang kanin sa kaldero. Ibig sabihin
ay nauna nang kumain ang lola niya. Lumipas ang maghapon na hindi pa rin umuuwi si Lola Rosana. Hinanap na ito ni Rodel sa mga kapitbahay nila pero walang makapagsabi kung nasaan ang kanyang lola. Gabi na nang bumalik si Rodel sa kanilang bahay. Nanghihina siya dahil sa labis na pag-aalala. Nasaan ka na ba, Lola Rosana? Sana okay ka lang. Sana walang masamang nangyari sa'yo. Hindi nagtagal ay biglang tumunog ang cellphone ni Rodel. Napakunot ang noo niya nang malaman na si Brandon ang tumatawag. Kahit wala na siyang kailangan sabihin dito, ay sinagot pa rin niya ang tawag. Hello? Sir Brandon? Bakit po kayo napatawag? Alam ko na nag-aalala ka ngayon. Dahil hindi mo alam kung nasaan ang iyong Lola Rosana. Huwag kang mag-alala. Nandito siya ngayon sa condo unit ko. Ano? Nandyan po siya? Anong ginagawa niya dyan? Sinundo ko kasi siya kanina sa bahay niyo. Iimbitahan ko sana kayo kasi birthday ni Lolo Aurelio. Eh wala ka. Kaya sabi ko sa lola mo, siya na lang muna ang pumunta rito. Tapos susunod ka na lang. Sir Brandon, parang awa mo na. Huwag mong sasaktan ang lola ko. Maawa ka. Ano ka mo? Sasaktan? At bakit ko naman sasaktan ang lola mo, Rodel? Huwag kang kung ano-ano ang iniisip. Magpunta ka na rito ngayon at samahan mo kami na i-celebrate ang birthday ni Lolo Aurelio. Magsasalita pa sana si Rodel pero naputol na ang kabilang linya. Sinubukan niyang tawagan si Brandon pero hindi na ito sumasagot. Ang unang pumasok sa isip ni Rodel ay ang humingi ng tulong sa mga pulis pero naisip niya na baka hindi siya paniwalaan ng mga ito kapag sinabi niya na mga aswang ang nakatira sa condominium building na yon. Kaya nagdesisyon siya na mag-isang magtungo kung nasaan ang kanyang Lola Rosana. Sumakay ng taxi si Rodel upang mas maging mabilis ang kanyang biyahe. Pagpasok niya sa condominium building nang biglang humarang sa kanya si Dondon. Anong ginagawa mo dito, Rodel? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa mga sinabi ko sa'yo? Naniniwala naman ako, Dondon. Pero nasa unit ni Sir Brandon ang lola ko. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Dondon, tulungan mo naman ako. Iligtas natin ang lola ko. Patawarin mo ko. Pero ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako papasok sa gusaling yan. Pero ito, kunin mo to. Inabot ni Rodel kay Dondon ang isang patalim na may kakaibang hawakan. Gamitin mo yan na panlaban sa kanila. Ibinigay sa akin yan ng lolo kong antingero na nasa probinsya namin. Ang sabi niya, mabisayang panlaban sa mga aswang. Ikaw na ang bahala. Ipagdadasal ko na lang kayo ng lola mo. Hindi na pinilit pa ni Rodel si Dondon na tulungan siya. Isinuksok niya ang patalim sa bulsa sa likod ng kanyang pantalon at saka siya pumasok sa condominium building. Dire-diretso siyang nagtungo sa elevator at pagdating niya sa ika-14 na palapag ay malalaki ang hakbang na tinungo niya ang pinto ng unit ni Brandon. Nang kumatok siya ay pinagbuksan siya ni Brandon. Pagpasok ni Rodel ay nagimbal siya nang makita si Lola Rosana na walang malay na nakahiga sa sofa. Anong ginawa mo sa lola ko, Sir Brandon? Huwag kang mag-alala. Tulog lang ang lola mo, Rodel. Pinainom ko kasi siya ng gatas na iniinom mo bago ka matulog. Ang totoo, may halong pampatulog ang gatas na yon. Dahil gusto ko talaga na makatulog ka ng maimbing para hindi mo malaman ang nangyayari habang tulog ka. Rodel, ayoko nang maglolokohan tayo rito. Alam ko na alam mo ng mga aswang ang lahat na nakatira sa building na ito. Siguro, si Dondo na nagsabi sa'yo. Tama ba? Hindi na importante yun kung paano ko nalaman. Hayaan mo na lang na makaalis kami ng lola ko dito. Ang lola mo,
pwedeng makaalis. Pero ikaw, hindi. Kailangan ni Lolo Aurelio ang katawan mo. Kaarawan niya na ngayon. Kaya ito na ang tamang panahon para ilipat ang kaluluwa niya sa katawan mo. Huwag kang mag-alala, Rodel. Kapag pumayag ka sa gusto kong mangyari, ligtas na makakaalis dito ang mahal mong lola. Tinignan ni Rodel ang wala pa ring malay na si Lola Rosana. Isang ideya ang tumakbo sa kanyang isipan. Sige, pumapayag na ako. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo sasaktan si Lola Rosana. Nangangako ko sa Rodel. Hawak mo ang salita ko. Tara na sa kwarto ni Lolo Aurelio. Kailangan maisagawa ng ritual bago mag-alas 12 ng hating gabi. Walang tutol na sumama si Rodel kay Brandon sa silid ni Lolo Aurelio. Wala na roon ang kama. Sa sahig ay may 2 bilog na iginuhit gamit ang lupa. Sa isang bilog ay nakahiga si Lolo Aurelio. Sige na. Humiga ka na sa isang bilog, Rodel. Hintayin mo ako rito at meron lang akong kukunin. Nang lumabas si Brandon, ay agad na inilabas ni Rodel ang patalim na ibinigay sa kanya ni Dondon. Nilapitan niya si Lolo Aurelio at itinapat niya ang patalim sa leeg ng matanda. Nang bumalik si Brandon, ay may dalang makapal na aklat at nagulat ito sa nakita. Ika, anong ginagawa mo, Rodel? Ano pa ba? Eh di gumagawa ko ng paraan para makaligtas kami rito ng lola ko. Akala mo ba ay naniniwala ako sa sinasabi mong hindi mo sasaktan si lola kapag pumayag akong ilipat mo ang kaluluwa ng lolo mo sa katawan ko? Palabasin mo kami ng lola ko, hayop ka. Kung hindi, papatayin ko tong lolo mo. Hindi nagsalita si Brandon. Ibinagsak nito sa sahig ang aklat at sa mismong harapan ni Rodel ay mabilis itong nagbago ng anyo. Mula sa pagiging tao ay naging malahalimaw ang itsura nito. Mas lumaki ang katawan nito at nagkaroon ito ng matutulis na mga pangil. Ang mga kuko nito ay naging matutulis. Naging pula ang mga mata ni Brandon. Nang hilakbot si Rodel sa nakita, pero pinili pa rin niya ang maging matapang. Hindi lang ang buhay niya ang nasa panganib, kundi maging ang buhay ng kanyang Lola Rosana, kaya kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Sa isang iglap ay nawala si Brandon sa harapan ni Rodel. Luminga siya at nagulat siya nang biglang lumitaw ang aswang sa kanyang likuran. Kinalmot nito ang likod niya, sabay sipa sa kanya. Napasubsob siya sa sahig at nabitiwan niya ang hawak niyang mahiwagang patalim. Gumapang siya upang abutin ang patalim, ngunit tinapakan ni Brandon ang kanyang kamay. Impit na napasigaw si Rodel. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong patayin mo, lolo ko? Lapastangan ka. Maging masaya ka na lang dahil magagamit ni lolo ang katawan mo. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Hindi ako papayag na ipagamit ang katawan ko sa mga kagaya niyong halimaw. Mga demonyo kayo! Wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran mo. Ang mga kagaya mong mahihirap ang madaling biktimahin. Madali kayong masilaw, lalong-lalo na sa pera. Kaya kung merong dapat sisihin kung bakit ka nasa sitwasyon na to, ay walang iba kundi ikaw. Ang buong akala ni Rodel ay katapusan niya na, pero parehas silang natigilan ni Brandon nang may itim na usok na pumasok sa loob ng kwarto. Nagmamadaling lumabas si Brandon at nakita niya ang pagkagimbal sa mukha nito. Mabilis na tumayo si Rodel matapos niyang makuha ang patalim at itinulak niya ang aswang na si Brandon. Napasubsob ito sa sahig at nang makalabas siya ng kwarto ay labis siyang nagulantang nang malaman na nasusunog ang kusina ng unit na kanilang kinaroroonan. Kahit papano ay may nakitang pag-asa si Rodel nang makita niya si Dondon sa gitna ng sala. May hawak itong galon na alam niyang kerosene ang laman. Nagulat ka ba, Brandon? Inakala mo ba na totoong nababaliw ako dahil sa mga naranasan ko sa lugar na to?
Walang hiya ka. Dapat ay pinatay na kita noon. Sumugod si Brandon kay Dondon. Hinabol naman ni Rodel si Brandon at buong lakas na isinaksak niya ang mahiwagang patalim sa batok nito. Nangihinang napaluhod si Brandon sa sahig habang nakabaon sa batok nito ang patalim. Lumapit si Rodel kay Dondon at agad niyang hinanap si Lola Rosana. Ang lola ko! Nasaan siya? Inilabas ko muna siya bago ako magsunog dito. Tara na! Kailangan na nating umalis dito! Pero si Brandon, baka sundan niya tayo. Huwag ka mag-alala. Habang nakasaksak sa katawan niya ang patalim, ay hindi na siya makakagalaw. Matutusta na siya sa gusaling to, kasama ang lolo niya at ang iba pang mga aswang na nakatira dito. Matapos yun, ay lumabas na si Rodel at Dondon sa condo unit ni Brandon. Nakita niya si Lola Rosana na nakahiga sa hallway. Binuhat niya ito at nagmamadali silang sumakay sa elevator. Nang makalabas sila ng building, ay may kinuhang kadena at padlock si Dondon sa halaman sa gilid ng gusali. Ginamit nito yon upang ikandado ang glass door ng naturang condominium building. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Hindi ko akalain na magagawa ko pansunugin ang gusaling ito. Tara na, bago pa may makakita sa atin! Mabilis na tumakbo si Rodel habang buhat si Lola Rosana. Nasa likod nila si Dondon hanggang sa nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa kondominium. Huminto sila at lumingon. Kitang-kita nila ang mabilis na pagtupok ng apoy sa ika-14 na palapag. Gumapang pababa ang apoy at nakita ni Rodel ang pagngiti ni Dondon. Sa wakas, mawawala na rin ang tahanan ng mga aswang sa lugar na to. Maraming salamat, Dondon. Kung di ka dumating, ay baka nailipat na ni Brandon ang kaluluwa ng lolo niya sa katawan ko. Naisip ko kasi na hindi na dapat ako magpadala sa takot ko. Kaya pumasok na ako para tulungan kayo at gawin ang bagay na dapat ay noon ko pa ginawa. Nang isang taxi ang dumaan, ay agad yung pinara ni Rodel. Inaya niya si Dondon na sumama sa kanila, pero tumanggi ito. Habang sakay si Rodel ng taxi, ay wala pa ring malay si Lola Rosana. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rodel. Hindi siya makapaniwala na nagawa nilang makaligtas mula kay Brandon. Labis siyang nagpasalamat sa Diyos dahil sa pangalawang buhay na ibinigay nito sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik si Rodel sa condominium building. Sunog na sunog yun. Nalaman niya sa balita sa telebisyon na walang nakaligtas sa sunog na nangyari sa naturang gusali. Hindi na rin nakita ni Rodel si Dondon. Ipinagdasal na lang niya na kung nasan man ito, ay nasa maayos itong kalagayan. Ilang araw pa ang lumipas at isang kumpanya mula sa pinagpasahan ni Rodel sa job fair ang tumawag sa kanya para sa isang interview. Natanggap siya sa trabaho at naging masipag siya sa pagtatrabaho. Dahil sa sipag at tiyaga, ay agad na napromote si Rodel. Nakalipat na rin sila ni Lola Rosana sa isang hulugang bahay. Natutunan ni Rodel na hindi lahat ng magagandang alok ay dapat kagad natanggapin. Mahalaga rin ang mag-isip muna at ang pakikinig sa babala, lalo na kung ang buhay na niya ang nakataya.